Sa pambungad na eksena, makikita natin ang isang grupo ng mga gangster na pinahihirapan ng isang lalaki na tila nabigo sa pagkumpleto ng isang nakatalagang gawain. Nagbabanta sa buhay ng lalaki ang leader ng gang na mukhang kakaibang nilalang. Sa sandaling yun ay dumating ang isa pang kriminal na nagngangalang Walter Locke na tinatawag ding Payback, at hinarap ang mga gangster gamit ang kanyang 2 pistol. Gayunpaman, ang isa sa mga miyembro ng gang ay protektado ng isang bulletproof jacket na ginagawang walang silbi ang mga bala. Kaya naman pinili ni Payback ang mano-mano gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban upang talunin ang buong gang. Binugbog pa niya ang nahuli niyang lalaki at tuluyang napatay. Di nagtagal ay dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at nahuli si Payback. Pagkatapos, ang pandaigdigang balita ay binabalita ang tungkol sa nawasak na mundo, na lubhang nagdusa mula sa mga digmaang kinasasangkutan ng mapaminsalang mga sandata na nuclear. Milyon-milyong tao ang nasawi dahil sa nuclear radiation syndrome. Gayunpaman, ang ilan ay nakakuha ng mga superpower. Ang mga superhuman na ito ay ginamit sa masama ang kanilang kapangyarihan, na humahantong sa mga kaguluhan sa buong bansa. Bilang tugon dito, ang gobyerno ng Amerika ay nagtatag ng isang mataas na seguridad na bilangguan na tinatawag na santib upang doon makulong at pamahalaan ang mga superhuman. Inihayag din na si Payback ay nagtataglay ng personal na sama ng loob laban sa mga superhuman dahil namatay ang kanyang anak na babae sa kamay ng isa sa kanila. Sa nakalipas na ilang taon, siya ay naghihiganti sa pamamagitan ng paghahanap ng mga may mga kapangyarihan na tao at nakapatay na ng higit sa 40 sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng pagiging isang ordinaryong tao, halos kapantay na rin niya sa lakas ang mga superhuman. Sa kasalukuyan, ipinadala si Payback sa Santib Super Prison kung saan maaari niyang patayin ng higit pang mga superhuman gaya ng gusto niya. Sa bilangguan ay nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Diego Diaz, na nagtataglay ng kakayahang magbahagi ng mga emosyon at maramdaman ang sakit ng iba sa kanyang paligid. Sa kanilang pagdating, isang babaeng opisyal na nagngangalang Morales ang nagpaliwanag sa mga patakaran ng bilangguan. Ang mga bilanggo doon ay nilagyan ng ankle cuffs na nagpapahintulot sa mga opisyal na kontrolin ang kanilang mga superpower. Si Payback at Diego ay sumasailalim sa mga cuff na ito bago ipinadala sa kani-kanilang mga selda. Kinabukasan, pumunta si Payback sa labas ng selda kung saan siya nilapitan ng isang preso na nagngangalang Diamond Jim. Napag-alaman na si Payback ang may pananagutan sa pagkamatay ng kapatid ni Jim na isa ring superhuman. Dahil naghahanap ng paghihiganti ay hinamon ni Jim si Payback na maglaban at agad naman itong tinanggap ng huli. Ang dalawa pagkatapos ay naglaban sa pamamagitan ng isang malupit na mano-mano na tila pantay sa kakayahan. Sa kasamaang palad bago ang isa sa kanila ay manalo, may ilang mga opisyal na dumating sa pinangyarihan at pinaghiwalay sila. Ang dalawang lalaki ay dinala sa infirmary upang gamutin ang kanilang mga sugat. Samantala, nilapitan si Diego ng isang preso na nagngangalang Gordon Tweedy na inilibot siya sa bilangguan at ipinaliwanag ang ilan sa mga patakaran na dapat niyang sundin. Pinayuhan siya ni Gordon na isipin ang sarili niyang problema nang hindi nakikialam sa sinuman. Habang naglalakad sila ay tinanong ni Diego kung naroroon din si Dalob sa Santib, at bilang tugon ay binalaan siya ni Gordon na hinaan ang kanyang boses bago sumagot ng oo. Si Loeb ay pinaniniwalaan na pinakamapanganib na superhuman na nagtataglay ng kakayahang manipulahin ang isip ng mga tao. Bilang resulta nito, siya ay nakakulong sa isang espesyal na selda na ang kanyang mukha ay may isang maskara at ang kanyang mga kamay ay nakatali. Kasunod nito ay ipakikilala sa atin ang warden ng bilangguan na nagngangalang Walton Devlin, na kilala sa paggamit ng karahasan laban sa mga bilanggo. Dahil sa kasakiman sa kayamanan, layunin ni Walton na kunin ang pinakamaraming pera hanggat makakaya niya mula sa kanyang mga bilanggo bago siya magretiro. Pinili niya si Dalob para sa gawaing ito dahil alam niyang magagamit niya ang kanyang mga kakayahan sa pagkontrol sa isip upang makuha ang ninanais niya. Sa kabila ng pag-aalok kay Dalob ng espesyal na pagtrato kapalit ng pera, tinanggihan ni Dalob ang deal na ikinagalit niya. Nang maglaon ay nalaman ng Deputy Warden ang mga intensyon ni Walton, kaya ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagsasamantala sa mga bilanggo para sa personal na kapakanan. Gayunpaman, sinabihan siya ni Walton na itikom ang kanyang bibig dahil kung hindi ay hindi niya isasangguni ang kanyang pangalan sa board na magpapahinto sa kanyang promosyon. Sa kabila ng kanyang puot, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang laban sa mga aksyon ng warden. Ang eksena ay lumipat sa infirmary kung saan ang isang doktor na nagngangalang Isabel Josephs ay inaasikaso ang mga nasugatan na bilanggo. Ilang sandali pa, si Diego na nakatalaga sa paglilinis ay pumasok sa infirmary.
Doon ay nakipag-usap siya kay Dr. Isabel na lumalabas na isang mabait at mapagbigay na tao kumpara sa iba pang mga opisyal ng bilangguan. Pagkaraan ng araw na yun, itinalaga si Dr. Isabel na magsagawa ng psychological session kasama si Dalob, ngunit ang kanilang pagpupulong ay biglang naputol nang pumasok si Payback sa silid na may layuning patayin si Dalob. Noong una ay pinatulog ni Payback si Dr. Isabel at pagkatapos ay tumungo kay Dalob. Nagkataon naman na dumaan si Diego sa mismong sandaling iyon at napansin niya ang kaguluhan. Bilang resulta ay nilabanan niya si Payback at nagawa siyang pigilan hanggang sa dumating ang mga opisyal ng bilangguan. Ang aksyon niya ay nakuha ang paggalang ni Dalob na itinuturing na pinakamaimpluwensya na tao sa loob ng bilangguan, kaya iginagalang na siya ng lahat ng mga bilanggo. Bilang pagpapakita ng pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay, ipinatawag ni Dalob si Diego sa labas ng kanyang selda kinabukasan. Inalok din niya kay Diego ang posisyon bilang kanyang assistant na kinikilala ang kanyang katapangan, gayunpaman, humiling si Diego ng ilang oras upang isaalang-alang ang alok. Mula sa sandaling yun, sinimulan ng mga tagasunod ni Dalob na tratuhin si Diego ng may mabuting pangangalaga at paggalang. Nang maglaon sa oras ng kainan, nakisabay si Diego sa isang kasamang bilanggo na nagngangalang Gordon. Sa kanilang pag-uusap ay malalaman na si Gordon ang pinakaunang bilanggo sa super prison na ito. At sa lahat ng mga taon na ito, si Gordon ay humihiling ng parol, ngunit ito ay tinatanggihan sa bawat oras. Sa kabila nito ay patuloy siyang umaasa, nananalangin na maging matagumpay ang susunod niyang aplikasyon. Sa kasamaang palad ng ang resulta ay ganun pa rin at ang kanyang parol ay tinanggihan muli, si Gordon ay lumilitaw na nasisiraan ng loob. Isang araw habang kumakain, ang isa sa mga tauhan ni Dalob ay nagbigay kay Gordon ng isang bakal at ginamit ito ng huli upang matanggal ang kanyang ankle cuffs. Pagkatapos ay umakyat siya sa mesa, tinanggal ang wire at idinikit sa kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang superpower na nakakaya niyang kontrolin ang kuryente. Kasunod nito ay sinira niya ang electrical system ng kulungan at pinatay pa niya ang isa sa mga gwardya gamit ang kanyang kapangyarihan. Lumilikha ito ng kaguluhan sa loob ng bilangguan, at ang lahat ng mga superhuman ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Ngunit sa kabutihang palad, bago lumala ang sitwasyon, ang Deputy Warden ay nag-activate ng backup at matagumpay na naibalik ang electrical system. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga bilanggo ay sumailalim sa electric shock sa pamamagitan ng kanilang ankle cuffs bago sila ibalik sa kani-kanilang mga selda. Samantala, pumunta si Gordon sa infirmary kung saan tanaw niya sa labas ng bintana ang malayang mundo. Sa sandaling yun ay pumasok si Officer Morales sa silid at pinalo siya ng malakas sa ulo. Pagkatapos nito ay iniulat niya ang parehong pangyayari sa warden ng bilangguan, na hindi inaasahan na nag-utos sa kanya na patayin ang lalaki. Bagamat noong una ay nag-aatubili, sumunod si Morales sa utos na naghatid ng ilang malalakas na suntok kay Gordon na humahantong sa kanyang kamatayan. Sa resulta ng mga kaganapan na ito, pinaghihinalaan ni Walton na ang kaguluhan ay maaaring bahagi ng planong pagtakas ni Dalob. Dahil naghahanap ng mga kasagutan, nilapitan niya si Diego dahil alam niyang naging malapit na siya kay Dalob nitong mga nakaraang araw. Dinala ni Walton si Diego sa labas ng torture room at pinagbantaan siya, umaasa na makukuha niya ang anumang lihim na plano sa pagitan niya at ni Dalob. Gayunpaman, tunay na walang kaalaman si Diego sa kung ano ang nangyayari at kung bakit inalok siya ni Dalob ng posisyon bilang kanyang assistant. Dahil walang nakitang pakinabang sa impormasyon mula kay Diego, pumunta si Walton sa selda ng Dalob at binalaan siya na huwag nang mag-isip pang tumakas. Sinabi din niya na ang pinakamagandang bagay na magagawa niya ay ang magtrabaho para sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nagbago ang isip ni Dalob at pumayag na makipagtulungan, ngunit humiling siya ng ilang oras at isang kagamitan na may wifi para makapaglipat ng pera sa kanyang account. Pagkatapos, si Diego na nagagalit sa pagkamatay ni Gordon ay kinausap si Dalob at nagtanong tungkol sa kanyang plano at kung ano ang gusto niya sa kanya. Bilang tugon ay lihim na sinabi nito sa kanya na maghintay hanggang Biyernes, ang araw ng pagreretiro ng warden sa bilangguan. Sa kabilang banda, ang Deputy Warden kasama ang dalawang opisyal ng bilangguan ay pumunta sa basement upang suriin ang pinsala sa kuryente na dulot ni Gordon. Kasunod nito ay tumawag sila ng mga technician para ayusin ang mga nasirang wire. Lumipas ang mga araw at lumilitaw na bumalik na sa dati nitong routine ang super prison at si Dalob na lang ang nagpapatuloy sa kanyang mga plano. Ginagamit niya ang tablet na ibinigay ng prison warden at lihim na gumawa ng virus para sa isang jailbreak. Sa ibang lugar, naglagay ng tattoo si Payback na cross sa kanyang mukha at nagtakdang harapin si Jim.
Nakipag-away siya kay Jim ngunit sa hindi malamang dahilan ay patuloy siyang binabalewala ng huli. Sa wakas ay dumating na ang araw ng pagreretiro ng warden, ipinatawag niya ang deputy warden at si Captain Jason sa kanyang opisina upang magpasya kung sino ang gaganap sa tungkulin. Sa kasamaang palad pagkatapos ng isang walang kwentang talumpati, pinili niya si Captain Jason. Nangatwiran ang deputy warden na siya ang pinakakwalipikado at nagsilbi sa super prison sa loob ng maraming taon, na nagpapahiwatig na siya ang karapat-dapat. Gayunpaman ay sinisisi ni Walton ang mga miyembro ng board, na sinasabi na hindi niya ito desisyon. Naging dahilan ito ng pagsama ng loob ng deputy warden at naisip niya na wala na siyang magagawa. Pagkatapos ay pumasok si Walton sa selda ni DeLoeb at ibinigay sa kanya ang kanyang tablet na sinasabi na ilipat ang pera sa kanyang account. Lingid sa kanyang kaalaman, nagpapanggap lang si DeLoeb na isinasagawa ang paglilipat ng pera ngunit sa halip ay hinak niya ang sistema ng seguridad ng bilangguan upang hindi gumana ang lahat ng ankle cuffs ng mga bilanggo. Nagbibigay daan ito sa mga bilanggo na mabawi ang kakayahang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan, at bilang resulta ay nagsimula ang isang malaking kaguluhan. Ginamit ng mga bilanggo ang kanilang telekinesis, teleportation, laser, matinding sound wave, at iba't ibang kakayahan upang labanan ang isa't isa at gayon din ang mga gwardya. Sa gitna ng kaguluhan, ipinagpatuloy ni Payback ang kanyang misyon sa paghihiganti upang isa-isang patayin ang mga superhuman. Makalipas ang ilang sandali, sinabihan si Walton tungkol sa patuloy na kaguluhan at nagpas siyang lumabas upang mag-imbestiga. Gayunpaman sa kanyang pagkadismaya, nakalak ang pinto ng selda. Mabilis siyang nakipag-ugnayan sa isa sa kanyang mga opisyal at inutusan silang buksan ang selda. Ngunit ang mga opisyal ng bilangguan sa kabilang banda ay nahihirapan na kontrolin ang sitwasyon kaya humingi sila ng tulong sa deputy warden. Ipinaliwanag ng deputy warden na ang buong sistema ay pinapatakbo ng isang generator at ang pag-restart nito ay muling magpapagana sa ankle cuffs. Matapos malaman ito, si Captain Jason ay nagmamadaling pumunta sa basement upang i-restart ang generator ngunit bago niya magawa ito ay nakaharap niya si Jim na ngayon ay nagbagong anyo na tulad ng isang demonyo. Isang matinding laban ang naganap sa pagitan ng dalawa, at sa kabila ng determinasyon ng kapitan, ang lakas ni Jim bilang superhuman ay nagpapatunay na nangingibabaw laban sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, ginamit ni Captain Jason ang kanyang talino at sinira ang isang malaking tubo na naglalabas ng mainit na hangin at sa huli ay pinatay niya si Jim. Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta sa generator at ni-restart ito. Sa gitna ng lahat ng ito ay pumasok si Diego sa infirmary ngunit nararamdaman pa rin niya ang sakit na nararanasan ng ibang mga preso sa labas, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Sa kabutihang palad, si Dr. Isabel ay nananatili sa kanyang tabi at ginagawa ang kanyang makakaya upang maaliw siya. Sa selda ni DeLoeb, si Walton na hindi pa rin alam ang tunay na papel ni DeLoeb bilang mastermind ay relax na nakaupo sa kanyang harapan. Pagkatapos ay ibinunyag ni DeLoeb ang kanyang pinaka-nakamamatay na lihim na kapangyarihan, maaari niyang ariin ang katawan ng sinumang gusto niya. Sa pagsasamantala sa kakayahang ito, nakipagpalit si DeLoeb ng katawan sa warden at nawala naman ng malay si Walton na ngayon ay nasa katawan niya. Habang nagbubukas muli ang sistema, binuksan naman ng deputy warden ang pinto ng selda ni DeLoeb. Inutusan ni DeLoeb na nasa katawan na ng warden ang mga opisyal ng bilangguan na ikulong si Walton na nasa katawan ni DeLoeb sa silid ng pagpapahirap, pagkatapos ay nagbigay siya ng huling utos na palayain si Diego mula sa bilangguan. Sa katawan ng warden, sa wakas ay nakatakas si DeLoeb sa bilangguan na nagbabaka sakali na magsimula ng bagong buhay sa hinaharap. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!